Marami ang nagtatanong sa akin, paano ba ako magpapack ng orders sa Shopee? So yan ang sasagutin natin today, so keep on watching. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So kung naghahanap kayo ng mga video tutorials about being a Shopee seller, TikTok seller, Lazada seller, so yan yung contents ko dito sa aking channel. And kung kayo naman ay na-bump dahil nakita nyo yung homeschooling, so ibig sabihin lang that this channel has mga contents about homeschooling naman. So, yung journey namin ng homeschooling ay sinishare ko din here in this channel. So, yan. Ngayon ay sasagutin natin yung questions ng mga nare-receive ko sa comment section na paano ba natin ipapack ng properly yung ating mga orders or yung ating mga items. Kasi, meron talagang nirelease si Shopee na general packaging guidelines. So, ibig sabihin lang na before natin na ipack yung ating mga orders ay make sure lang na nabasa natin at naunawaan talaga natin yung general packaging guidelines na to. Dahil marami-rami talaga yung guidelines na kailangan nating sundin at marami tayong mga guidelines na kailangan i-consider as we pack our order. So, yan. Ngayon naman ay yung packaging guidelines ay naka-group ito based sa kung ano yung product type. So, depende kasi, syempre, doon sa Shopee, ang dami talagang mga sellers dito, ang daming mga stores na iba't ibang klaseng products yung binebenta. Kaya, kinategorize na or group na ito ni Shopee kung paano natin ito ipapack. Meron itong 6 na product types. So, isa-isahin natin ito para lang at least madaanan natin kung ano man yung mga product or yung mga items na binebenta nyo sa inyong Shopee store. So, number 1 ay non-breakable. So now, kung ang mga items nyo ay mga non-breakables or ito yung mga items na walang tendency na masira or mabasag or madamage during the transit. Like for example, ito yung mga t-shirts, curtains, mga tela. So yan. Ito yung guidelines na kailangan nating sundin as we pack our items. So, for example, ang item nyo ay t-shirt. So, nakalagay dyan, nasa pouch ay kailangan lang natin gumamit ng tamang pouch size. So, kung saan kasya yung t-shirt ay pwede natin doon ilagay sa pouch na yon. By the way, yung mga pouches, kung nagtatanong kayo saan ba ako kukuha ng pouches, so yung mga pouches ay pwede kayong humingi sa mga couriers nyo. Pero, meron lang mga ilang couriers na nagbibigay sila ng mga pouches. Pero, the rest ay kailangan na nating bilhin. So, yan. Gumamit lang tayo ng tamang size ng pouch natin. Kung t-shirt man ito, kung kurtina, at kung mga tela, ay hindi naman natin na kailangang i-bubble wrap pa yung ating mga items. At kung box naman ang gagamitin nyo, ay kailangan din natin gumamit ng tamang box size. Pwede din hindi na natin lagyan ng mga fillers or ng mga bubble wrap yung item na nakalagay doon sa box. Dahil nga, mga t-shirts naman ito at mga tela or mga kurtina. So, yan. So, wala na ding fillers na kailangang ilagay. So, yung warning stickers naman or yung mga markings ay hindi naman na kailangan ito. Hindi na siya required na lagay. Pero, kung sa tingin nyo, gusto nyo pa rin lagyan dahil sa tingin nyo para mas maiingatan ng courier, no, yung item nyo as pag tinatransport na nila or tinatransit na nila yung ating mga orders or yung mga parcels ay pwede nyo din naman lagyan ng fragile para at least ay maingatan talaga yung ating mga parcels. So, next naman ay yung mga airway bill. So, paano ba yung airway bill? So, dapat nakadikit ito sa ating mga parcels, kanya-kanyang parcel, kanya-kanyang airway bill. Tapos, kung ang question nyo naman ay paano kung wala kaming thermal printer or wala kaming printer sa bahay pa dahil bago lang kaming mga sellers. So, ang pwede natin gawin ay magpunta tayo sa computer shop tapos ipaprint natin doon yung ating mga airway bills dahil nag-release na rin talaga si Shopee ng update na yung mga sellers na ang magpiprint ng mga airway bills. Pero, pwede pa rin naman tayong magtanong dun sa ating mga couriers kung nag-aalaw pa sila na ipaprint natin doon yung ating mga way bills. So, pero, importante na bawat order sa atin, bawat parcel ay merong airway bill. So, additional packaging, kailangan natin ng additional packaging kung ang ating mga parcels ay greater than 2,500 pesos in total value. Kailangan nating ma-make sure na maayos talaga yung packaging kapag ganito nakamahal yung mga order sa atin, whether ito man ay non-breakable item. So, yan.
next ay yung potentially breakable. So, ano ba yung potentially breakable? So, ito yung mga items that are not fragile or kaya naman ay hindi ito spillable. Pero, itong mga items na to ay possible na ma-damage in transit or while ito ay nasa transit or itinatransport ito ng ating mga courier. So, ito yung mga potentially breakable. So, ano ba yung mga examples ng mga potentially breakable? Ang examples nito ay shoes, bags, a cellphone casing, or yung mga potato chips. So, yan. Potentially breakable yan at iba pang mga snacks. So, eto natin ipapack yung mga orders or yung mga items kapag ka ito ay mga potentially breakable. So, let's take for example, a booklet. So, yan. Or kaya ito yung mga notebooks or mga journals. So, ganito natin ipapack yung mga orders natin. Sa pouch ay kailangan natin gumamit ng correct pouch size pa rin. So, with one tight layer of bubble wrap. So, kung ito ay potentially breakable, so kailangan na natin maglagay ng bubble wrap. Pero for example, sa Graceful Homeschooling, ang ginagawa ko dito ay kapag umorder sa akin ng book or kaya naman ay ng journal, so ang ginagawa ko ay binabalutan ko ito ng box or carton box instead of bubble wrap. So instead of bubble wrap na ginagamit ko, ay yung carton box or kaya naman ay corrugated box ang ginagamit ko. Yan. Tapos, ilagay ko yon doon sa pouch. Kapag box naman ang ginamit natin, ay kailangan lang din natin na gumamit ng tamang size ng box. Yan. Tapos, meron din ito kailangan bubble wrap para ma-make sure natin na hindi madadamage yung book na isi-ship natin doon sa ating mga buyers. So, sa fillers naman ay kung gamit natin ay own packaging natin, ay kailangan natin maglagay ng mga fillers. Like for example, ay yung mga paper shredded para lang ma-make sure natin na hindi gagalaw doon sa box yung ating mga items. Tapos, maiwasan din natin na ma-damage ito while in transit. So, yan. Tapos, yung mga warning stickers ay hindi naman required din kung ang mga items natin ay potentially breakable, pero just for peace of mind, di ba? So, lagyan na rin natin yan kung gusto nating lagyan ng warning stickers. Ang airway bill ay importante din na lagyan natin ng airway bill yung ating mga pouch or yung ating mga box para sa mga potentially breakable na mga items. Which, by the way, ang size na kailangan nating ilagay na airway bill sa ating mga parcels ay A6. So, that's actually, pag bond paper ang gamit natin, 4 na airway bill ang size nung isang bond paper. So, yan. For additional packaging naman, so kagaya din kanina doon sa non-breakable na mga items, ay kung lumagpas ito ng 2,500 in total value, ay kailangan lang i-conceal natin yung mga branding at ma-ensure natin na hindi nakikita kung ano man yung nasa loob ng box para hindi din talaga parang tempting na, ay, ang mahal nito yung ganon. So, para maiwasan natin yon ay kailangan talaga na i-pack natin ng maayos, lalo na kung yung mga items ay 2,500 mahigit in total value. So, yan yung ating guideline kapag yung ating mga items ay potentially breakable. So, ngayon ay pag-usapan naman natin na kung paano yung items natin ay mga spillable. So, ano ba yung mga spillable items? Ito yung mga items that have the tendency of its packaging or container being deformed, broken, or damaged, and its content being spilled while in transit when not packed properly. So, ibig sabihin, itong mga spillables, ay example nito ay yung mga lotion, shampoo, yung mga skincare, ano pa ba, yung mga tea, yung mga liquid na nakalagay sa mga bote. So, ito yung example ng mga spillable items. So, paano ba natin ipapack yung mga spillable items? So, ito yung guideline na meron si Shopee na kailangan sundin kung ang mga items nyo ay spillable. So, like for example, ang item natin ay bottled tea. So, kung ang gagamitin nating packaging ay pouch, so make sure lang na tamang size ng pouch yung gagamitin natin. And make sure lang na yung nandun sa loob ng ating pouch ay naka 2 layer siya ng bubble wrap. So, yun natin, gano'n natin ibabalot yung mga spillable item. And then, or kaya naman ay pwede din tayong gumamit ng mga eco-friendly na mga wrapper. So, like for example, yung mga honeycomb, ganyan. Pero, make sure lang talaga na nakabalot ng maayos yung ating content. Tapos, nakasecure yung mga
mga lids nito or yung mga takip nito ng packaging tape para lang ma-make sure natin na hindi mag-spill over yung laman ng mga bottles. At make sure lang na kapag yung pouch yung ginamit natin ay talagang tight yung pouch, tapos pwede din natin na i-wrap pa iyon ng packaging tape. So yan yung para sa pouch. Kapag box naman yung ginamit natin ay ganun din. Gumamit lang tayo ng tamang size ng box, and then yung contents din nito ay naka 2 layer ng bubble wrap. At kapag nilagay natin ito sa box at sinara natin yung box, kailangan yung box ay naka 1 layer pa ulit siya ng bubble wrap. So ensure lang natin na yung outside ng box ay nakabalot din para maiwasan din natin na hindi mag-spill over yung mga spillable items natin. Next ay yung fillers, na pag gumagamit tayo ng ating own packaging ay ilagay lang natin yung mga fillers doon sa box. So like for example din kanina, yung shredded paper or kaya naman ay yung iba pang fillers na pwede nating ilagay sa box para ma-make sure natin na hindi mag-move yung mga items inside the box. And then, eto importante na meron tayong warning stickers kapag spillables yung ating mga items. So, ano ba yung mga warning stickers na pwede nating ilagay? So, kailangan meron nakalagay na fragile, liquid, and then this side up. Lalo na kapag mga liquid talaga yung mga items natin, like for example, yung mga ink natin sa computer, ganyan. So, importante na meron tayong nakalagay na this side up para pagka kinuha ito ng courier ay ganun lang talaga nila i-handle yung mga parcels natin. Next ay airway bill. So, importante na nakalagay din yung ating airway bill. Tapos, kailangan sticker or thermal paper yung ilalagay natin. At ang size nito ay A6. And then, additional packaging. So, ganun ulit. The same lang ito nung binanggit ko kanina doon sa non-breakable at sa potentially breakable na item. Next ay yung mga fragile and breakable items. So, paano ba natin ipapack at ma-make sure na hindi masisira or madadamage yung ating mga items. So, yung mga items na to ay yung meron siyang high tendency na masira, madamage at ma-break siya while in transit kapag hindi natin na properly na-pack yung ating mga items. So, yan. Ano ba yung mga examples nito? Examples nito ay yung mga pinggan, mga baso, candles, mga glass jars, electronic accessories with batteries, such for example ay yung mga mobile devices, tablets. So yan, ito talaga yung mga fragile and breakable na mga items. So paano natin ipapack itong mga orders na to or yung mga items na to? So like for example, ang nakalagay dyan ay glass jar. So eto natin siya ipapack. So ang hindi pwedeng ilagay sa pouch kung ang mga items nyo ay fragile and breakable. So, hindi ina-allow yung pouch for those items. The same din kanina, so kailangan pumili lang tayo ng correct back size para dun sa ating mga items. Naka-bubble wrap yung inside nito ng 2 beses. So, yung laman nung nandun sa box ay kailangan 2 beses or 2 layers yung bubble wrap natin. And then, make sure lang din na yung box ay naka 1 layer siya ng bubble wrap sa outside ng box. So, yan. And then, fillers, ay ensure lang din natin na merong sufficient fillers yung inside ng box para, lalo na kasi ito nga ay mga fragile at breakable items. Yan. Warning stickers ay pwede din nating ilagay ito, lalo na kung ito ay mga breakable at fragile na mga items. So, pwede tayo maglagay o magdikit ng fragile na sticker. At airway bill, the same lang din ito dun sa mga nabanggit ko kanina. A6 yung size, thermal or sticker paper. And the same then with additional packaging. So now, kapag naman dangerous or hazardous na mga items, ano ba tong mga items na dangerous or hazardous? So ito yung mga items that are physically dangerous, flammable, corrosive, poisonous, or explosive. So, ano ba yung mga example nito? Ay, for example, yung mga solid knives, pesticides, liquid aerosol sprays, or LPG. So, ito yung mga example ng dangerous or hazardous na mga items. So, paano naman natin ipapack yung mga ganitong klaseng items? So, ito yung guide natin. So, of course, hindi tayo pwedeng gumamit ng pouch kapag ganito yung mga items natin. So, kailangan natin gumamit ng box, pero make sure na tama din yung size ng box na gagamitin natin. Meron siyang 2
tight na layers of bubble wrap or other eco-friendly na options around contents. Tapos, make sure lang natin na merong 1 layer bubble wrap yung outside box. And sa fillers naman ay kailangan lang natin gumamit or ensure na merong sufficient na fillers yung inside the box para maiwasan din natin talaga na maalog yung laman ng box, especially kung ito ay corrosive or explosive or flammable items. And then, yung mga warning stickers or markings na kailangan nating ilagay, lalo na pag ganito na yung items natin, ay yung fragile, hazardous material, flammable, at dangerous as applicable. So, kailangan lagyan natin ito para lang ma-make sure din natin yung safety din ng ating mga couriers or ng mga riders while yung ating mga parcels ay in transit. And then, airway bill. So, the same ito dun sa mga items kanina at the same din yung additional packaging. So, there. And lastly ay yung mga heavy at bulky na mga items. So, paano ba natin ipapack kapag ganito na yung mga items natin? Ano ba yung mga items na to? So, yung mga items na to are yung mga high volumetric weight na meron silang length, width, or height exceeding 100 centimeters or high actual height or weight greater than 10 kilograms. So, ito yung mga heavy and bulky na mga items. So, like for example, yung mga cabinets, TV, mga computer monitor. So, ito na yung mga mabibigat talaga at iba pang mga appliances. So, paano naman natin ipapack kapag itong mga items na to ay heavy at bulky? So, ito yung ating guideline. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng pouch, of course, kasi hindi nakakasya sa ating pouch ito or hindi din talaga siya applicable para sa mga items na to. Now, kapag box ang ginamit natin, ay kailangan natin gumamit ng tamang size ng box. At the same din to, may 2 layers ng bubble wrap yung mga items natin inside the box at naka 1 layer ng bubble wrap outside of the box. And then, yung fillers natin ay kailangan, kung ito man ay mga appliances, ay meron itong fitted styrofoam na nakalagay. Or mga inserts at cushions and other fillers ay kailangan or required ito inside the box. Now, pag ang mga warning stickers naman, kailangan nating ilagyan ng fragile at this side up. Kasi merong mga appliances talaga na hindi mo pwedeng ihiga or hindi mo pwedeng ipatagilid. So, kailangan nakatayo lang siya. So, importante na kung ito man ay mga ganong klaseng items, ay meron tayo nakalagay na sticker na this side up. And then, yung airway bill ay the same din doon sa mga nabanggit natin kanina at the same time, yung additional packaging. So, ganito natin ipapack yung ating mga items kung ano man dito nagpo-fall doon sa product type, yung mga items na binibenta nyo sa Shopee. So, I hope na natulungan ko yung mga nagtatanong kung paano ba namin ipapack yung mga items kapag heavy or bulky or kapag naman flammable or sharp yung aming mga items na binibenta sa Shopee. So, I hope na nakatulong ito. Kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. Please click the subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification nyo for more videos like this dahil marami pa akong mga video tutorials na naka-line up na i-release this year. So, I hope na nakakatulong itong channel na to sa inyo. So, there you go. Thank you so much for joining me today and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!